Isang tunay na sensasyon na yon ang ibinunyag ng pahayagang Axios. Ang administrasyon ni Donald Trump, ayon sa lumabas, ay palihim na direktang nakipag-ugnayan. Ang administrasyon ni Donald Trump ay palihim na direktang nakipag-ugnayan sa pamunuan ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon ng Iran na nilalampasan ng mga opisyal na negosyador ng Iran sa pamamagitan ng isang tagapamagitan na pinagkakatiwalaan ng parehong panig. Sa katunayan, ang grupo ni Donald Trump ay pumasok sa direktang negosasyon sa militar na sangay ng Iran kahit na karaniwan ay hindi ito ginagawa ng Estados Unidos at hindi nila pinapraktis ang ganitong uri ng mga ugnayan. Ngunit ang mahalaga ay pagkatapos ng mga lihim na ugnayang iyon, nagtagumpay ang bilang panig ng magkasundo sa pansamantalang tigil putukan na umantong sa paglagda ng memorandum ng pagkakaunawaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at pagtatatag ng mismong 60 araw na tigil putukan. At ngayon, kalaunan ay bumagsak din ang kasunduan at ipinagpatuloy ng Iran ang pagharang sa Hormuz na lagusan. Ngayon, umabot na sa punto ngayong araw, inihayag ng punong komandante ng hukbong sandatahan ng Iran na si Amir Hatami ang gantimpala na $30,000 para sa sinumang makakapatay o makakahuli ng sundalong Amerikano sa rehiyon. Sa madaling salita, ang mga lihim na negosasyong yon ay nauuwi sa ganito. Kasabay nito, ngayong araw ay naitala ng CNN na ang listahan ng mga hinihingi ni Donald Trump sa Iran matapos ang kalahating taon ng digmaan ay biglang lumiit. At ngayon, ang pangunahing hinihingi ay hindi na ang pagsuko, hindi na ang pagpapalit ng rehimen, at hindi na rin ang programang nuklear, kundi ang pagpapatatag ng presyo ng langis at kahit bahagyang pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Ako si Alexei Pechi. Tara't pag-usapan natin ang mga paksang ito, pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Sige, magsimula tayo sa mga nangyayari sa likod ng administrasyon ni Donald Trump na isinulat na yon ng pahayagang Axios. Noong kalagitnaan ng Mayo, ang mga negosyador ng Amerika na nagtangkang makipagkasundo sa Iran tungkol sa pagtigil ng digmaan nakaengkwentro ng malaking problema. Hindi nila maintindihan kung ang mga tao sa kabilang panig ng negosasyon ay tunay na kumakatawan sa opinyon ng makapangyarihang hukbong tagapagtanggol ng Rebolusyong Islamiko ng Iran. Ang sabi, mga politiko lang daw ang kumakatawan sa Iran, pero wala sa kanila ang mga tunay na gumagawa ng desisyon at siyang nagpapaputok sa mga base ng Amerika sa rehiyon at nagpapalubog ng mga barko sa kipot ng Hormuz. At doon, gumawa ng hindi pangkaraniwang hakbang ang mga opisyal ng administrasyon ni Trump. Nilampasan nila ang mga opisyal na negosyador ng Iran at direktang nakipag-ugnayan sa pamunuan ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon. Ang taong pinili para sa patagong linya ng komunikasyon na ito ay si Nechervan Barzani. Siya ang presidente ng regional na pamahalaang Kurdish sa Iraq. Mayroon siyang isang bagay na halos wala ang iba. Ito ay ang tiwala ng parehong pamunuan ng Amerika at ng pamunuan ng IRGC ng Iran. Sa totoo lang, nilampasan ng administrasyong Amerikano ang lahat ng patakaran ng diplomasya at nagsimula ng dialogo sa mga militar habang sa harap ng kamera ay isinasagawa ang negosasyon ng mga diplomat at politiko. Bakit ito mahalaga? Ang totoo, ang pangyayaring ito na hindi pa nailalatala dati, ipinapakita kung gaano kahirap para sa panig ng Amerika na makipag-usap sa isang bansa kung saan hindi sigurado ang Washington kung sino talaga ang tunay na gumagawa ng mga desisyon doon. Sa huli, pagkatapos ng mga negosasyon na yon kasama ang mga militar, tunay nga nagkaroon ng Memorandum of Understanding ang Estados Unidos at Iran. Pero, ang totoo, mabilis din itong nagkawatak-wata. Ngayon, magdadagdag ako ng konteksto na nagpapaliwanag kung bakit nagkaroon ng kalituhan kung sino talaga ang namumuno sa Iran at kung bakit napipilitan ng Estados Unidos na makipag-usap sa iba't ibang tao mula sa isang bansa. Ang digmaan ay nagbago ng buong pamunuan ng Iran sa simula pa lang. Ang pagbatay kay kataas-taasang pinuno Ali Khamenei at iba pang matataas na lider ng politika, pati na rin ang unang 40 araw ng labanan sa digmaan. Na sumunod dito ay biglang nagpaigpit sa kontrol ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon sa may-ari na ismo ng kapangyarihan. Kabilang na ang paggawa ng mga desisyon ukol sa pambansang seguridad at panlabas na politika. Ang kawalang katiyakan sa kalagayan ng bagong kataas-taasang pinuno ng Iran na si Mojtaba Khamenei sa manglinggo ng digmaan at ang hindi niya pagpapakita sa publiko ay lalo pang nagpatibay sa posisyon ng pamunuan ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon. Ganito ang kronolohiya. Pagkatapos ng tigil putukan noong Abril 8 at ng summit sa Islamabad makalipas ang ilang araw, sinubukan ng Estados Unidos at Iran na magkasundo tungkol sa pagtatapos ng digmaan. Noong unang bahagi ng Mayo, naramdaman sa White House na malapit na ang kasunduan, na malapit na itong mapirmahan, ngunit ang Iran, gaya ng natatandaan ninyo, ay nagpatagal ng sagot ng mahigit 10 araw.
At doon nagsimulang maghinala ang mga negosyador ng Amerika na ang mga negosyador ng Iran, ibig sabihin si tagapagsalita ng parlamento Muhammad Baghir Ghalibaf at kalihim ng ugnayang panlabas Abbas Araghchi, sa totoo lang ay wala talagang kapangyarihan para pumasok sa kasunduan. At ang kanilang desisyon ay maaari pa rin pawalang bisa ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon. Parang pumayag sila, pero hindi sigurado kung sang-ayon din ang iba sa Tehran. Kaya lumitaw ang tanong, may saysay pa bang makipag-usap kina Araghchi at Ghalibaf? At noon, mga bandang, ika-10 ng Mayo, mismong direktor ng Pambansang Intelihensya ng Estados Unidos na si Tulsi Gabbard ang tumawag kay Barzani na nasa Iraq. Ayon sa dalawang source na pamilyar sa nilalaman ng tawag na iyon, sinabi ni Tulsi Gabbard kay Barzani na naniniwala ang administrasyon ni Donald Trump na siya mismo ay maaaring makatulong na makipag-ugnayan sa commander ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon ng Iran, si General Ahmad Vahidi. Nakatira si Barzani sa Iran noong panahon ng digmaan ng Iraq at nag-aral siya sa Universidad ng Tehran. Malaya siya nagsasalita ng Farsi at personal nakilala niya ang maraming matataas na opisyal ng rehimeng Iranian, kabilang na ang mga pinuno ng KSIR. Ipinaalam ni Gabbard kay Barzani na tumatawag siya ng may pahintulot mismo ni Donald Trump at ng Vice-Presidente na si J.D. Vance. At ipinaliwanag niya na gustong-gusto ng White House na malaman kung totoo bang sumasang-ayon si commander ng KSIR na si Vahidi at ang buong pamunuan ng corps sa mga pinag-uusapan ni Ghalibaf at Araghchi. O may iba pa silang mga ideya at kahilingan kumpara sa mga sinasabi ng mga politiko. Dahil hindi nagawang makipag-ugnayan ng mga tagapamagitan ng direkta kay Vahidi, kaya sinabi ng mga Amerikano, "Hindi namin maintindihan, kayo ba ay nagkakaisa sa opinyon o magkakaiba pa rin ang inyong pananaw?" Sumang-ayon si Barzani at nakipag-ugnayan siya sa kanyang mga kontak sa kasir. Nakipagkasundo si Barzani para sa direktang pakikipag-ugnayan kay General Vahidi at noong 14 ng Mayo, dumating na ang opisyal ng KSIR sa opisina ni Barzani sa Erbil, kabisera ng Iraqi Kurdistan, dalang isang encrypted na telepono para sa ligtas na tawag. At sa panahon ng tawag na iyon, diretsang tinanong ni Barzani si Vahidi kung sumasang-ayon ba siya bilang commander ng Korps ng Bantay ng Islamikong Revolusyon sa posisyon ng mga negosyador ng Iran na sina Araghchi at Ghalibaf. Sumagot ang general ng Iran na oo, lubos niyang sinusuportahan ang mga iyon at yun din ang posisyon ng Korps ng Bantay ng Islamikong Revolusyon. At ayon kay Barzani, sinabi ni Vahidi, mas gusto naming lutasin ang krisis na ito sa pamamagitan ng negosasyon. Kaagad pagkatapos ng pag-uusap, tumawag si Barzani kay Gabbard at ipinasa ang sagot. Iniulat niya sa White House na pumayag ang XIR sa kapayapaan. Pagkatapos nito, nagbigay ang administrasyon ni Trump ng bagong alok. Ayusin sa pamamagitan ni Barzani ang mga lihim na negosasyon sa pagitan ng mga pangunahing negosyador ng US at Iran mismo sa Erbil. Magtipon tayo roon ng palihim at magsagawa ng direktang pag-uusap. Hindi isinasantabi ng mga Iranian ang ganitong opsyon, ngunit nag-aalala sila para sa kanilang sariling kaligtasan. Naniniwala sila na maraming ahente ang Israeli intelligence at natatakot sila na baka subukan silang patayin ng mga Israeli sa Erbil o habang papunta roon. Sa huli, hindi natuloy ang pagpupulong at hanggang ngayon, patuloy pa rin ang mga tagapamagitan mula Pakistan at Qatar sa pagpapasa ng mga mensahe sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, ngunit wala pa ring malaking pag-usad. Ayon sa mga pinagmumulan sa reyon, ang ilan sa kanila ay naniniwala na mas nagbibigay ng positibong ulat ang mga Pakistani kaysa sa tunay na nangyayari sa negosasyon. Sinusubukan nilang lumika ng pakiramdam na may pag-usad na maaaring makabasag sa deadlock na ito. At kamakailan lang, si Barzani mismo ang nagpadala ng mensahe sa White House na nag-aalok ng tulong sa muling pagsisimula ng mga negosasyon. At ngayon, si Brad McGirt na isang tagapayo sa gitnang silangan ng 4 na presidente ng Estados Unidos ay parang nagbigay ng buod sa buong kwentong ito. Narito ang kanyang sinabi, hindi ito tungkol sa tagapamagitan. Ang mahalaga ay ang posisyon ng Iran tungkol sa Hormuz Strait at malabong magbago ito sa lalong madaling panahon. Ngayon, ang ikalawang bahagi ng ulat natin ngayon ay pagsusuri kung paano sa loob ng 6 na buwan ng digmaan ay labis na nabawasan ang mga layunin mismo ni Donald Trump. Noong una, sa simula ng sigalot na ito, noong Pebrero ng taong ito, ang administrasyon ni Donald Trump ay nagtakda ng mga ganap na maksimalistang layunin. Ito ay ang ganap at walang kondisyong pagsuko ng Iran, pagpapalit ng rehimen, at garantiya na hindi kailanman magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran at pagtigil ng suporta ng Tehran sa mga proxy group tulad ng Hezbollah. Dagdag pa, ang ikalimang kondisyon ay ang pagbabawas, kahit man lang pagbabawas, ng programa ng mga missile at drone. Pero habang tumatagal ang digmaan, 6 na buwan na ngayon,
Ang listahan ng mga layunin ay kapansin-pansing nagbago at lumiit. Alam mo, parang kumipot ito. Kumipot talaga. Isang kapansin-pansing sandali ay ang panayam kay Vice Presidente ng Estados Unidos, JJD Vance, para sa Fox News noong Webes, 14 ng Agosto, kapansin-pansin. Sa tanong kung paano matatapos ang digmaang ito, dalawa na lang ang binanggit niyang layunin. At narito ang CP mula kay JJD Vance. Ang unang layunin ay tiyakin na ang mga bansa sa Golpo ay patuloy na magbibigay ng langis at gas sa pandaigdigang ekonomiya upang magkaroon tayo ng matatag na presyo ng enerhiya. Ito ang pangunahing layunin, panatilihin ang murang presyo ng langis at gas para sa mga Amerikano sa buong bansa. At dagdag pa niya, at syempre, ang pangalawang layunin ay tiyakin na hindi kailanman magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Isipin mo, ang isyu ng sandatang nuklear ay hindi ng una o pangunahing layunin. Parang isusunod na lang yon. Ang pangunahing layunin ay lutasin ang problema na bago ang bigmaan, sa totoo lang ay wala naman talaga. At napakakapansin-pansin na si Vance ay inuna pa ang katatagan ng presyo ng langis kaysa sa dinuklearisasyon. Ibig sabihin, dati ang layunin sa nuklear ang itinuturing na pinakamataas na prioridad. At kalaunan, sinabi ng press secretary ng White House na si Karoline Leavitt na hindi, ano ba kayo? Parehong mahalaga ang dalawang layunin para kay Trump. Ibig sabihin, parang sinubukan ng White House na pakinisin ang hierarkiya ng mga layunin pagkatapos ng pangyayari. At dito, pansinin ninyo kung anong nangyayari. Lumipas ang kalahating taon ng digmaan at bumabalik si Donald Trump sa mga sanksyon bilang pangunahing paraan ng pagpuwersa sa Iran dahil naubos na ang mga reserba ng Amerika ng mga pangunahing uri ng armas at muling natigil ang panibagong round ng negosasyon. Kasabay nito, iginiit mismo ni Trump na ang ekonomikong presyon ang siyang makakapagdulot ng malaking pag-usad. Kaya ang tanong, bakit pa kinailangan ang kalahating taon ng labanan kung, gaya ng sinasabi ngayon ni Trump, ang ekonomikong presyon talaga ang magdudulot ng malaking pag-usad? Ibig sabihin, parang nasayang lang ang buong digmaan na ito. Sa kabuuan sa isang banda, napilitan ng Estados Unidos na magtayo ng mga lihim na alternatibong channel ng komunikasyon direkta sa militar na pamunuan ng Iran dahil kahit matapos ang kalahating taon ng digmaan, hindi pa rin sila sigurado kung sino talaga sa Tehran ang gumagawa ng desisyon. At ang pagpatay sa dating pinakamataas na pinuno at ang hindi malinaw na katayuan ng kanyang kahalili ay lalo lang nagpalala sa kawalang katiyakan na ito. Sa kabilang banda, habang nauubos ang pisikal na mga yaman ng Estados Unidos para sa militar na presyon, tahimik na lumiit ang mga retorikal na layunin ng Washington. Mula sa ganap na pagsuko at pagpapalit ng rehimen hanggang sige, kahit man lang sa matatag na presyo ng gasolina at pag-asang mapipilit ang Tehran sa pamamagitan ng mga sanksyon, hindi sa pamamagitan ng mga bagong pag-atake. At ang konklusyon ay napakasimple. Mukhang hindi ganoon katiyak ang kontrol ng Washington sa takbo ng digmaang ito kumpara sa ipinapakita nila sa publiko. Dito ko natatapusin. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.